hulog ng sipag, bunga ng pangarap araw-araw bago pa man sumikat ang araw, 4:00 pa lang ng umaga, bumabiyahe na si Juan sakay ng kanyang minamahal na jeep. Sa bawat init ng araw, sa bawat tulo ng ulan, at sa bawat mabigat na traffic, hindi siya tumitigil. Ang kanyang isipan ay laging nakatuon sa isang bagay, ang kanyang pamilya na kailangan niyang suportahan. Ang bawat pasahero na kanyang sinasakay ay isang hakbang palapit sa pangarap na nais niyang matupad para sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalawa ang kanyang anak, kapwa nasa elementarya na siyang lakas at inspirasyon niya. Sa maliit niyang kinikita, laging inuuna ni Juan ang pang-tuition at pambili ng school supplies. Ahas para sa kanya, mas mahalaga ang kinabukasan ng kanyang mga anak kaysa sa sarili niyang pangangailangan. Ang kanilang kinabukasan ay ang pinakamahalagang puhunan na maibibigay niya, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsakripisyo sa sarili niyang kaginhawaan. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero, isang simpleng tahanan na sumasalamin sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kapag malakas ang ulan at humahagupit ang hangin, kailangan nilang maglatag ng mga balde at palanggana sa loob ng bahay para saluhin ang tumutulong tubig mula sa butas-butas na bubong. Ang bawat patak ay paalala ng kanilang kakulangan, ngunit hindi ito naging dahilan para sila ay mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi nagreklamo si Juan, bagkus lagi niyang sinasabi sa kanyang mga anak, "Darating din ang araw, anak, may matibay tayong bahay." Ang mga salitang ito ay hindi lamang pang-aaliw, kundi isang pangako na buong puso niyang pinaniniwalaan at pinagsisikapang matupad. Sa bawat biyahe niya, bitbit niya ang pangako na iyon. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng biyahe, may pasahero siyang nagkwento tungkol sa Pag-ibig housing loan. Naging interesado siya at agad na nagtanong. Hindi niya inakalang ang isang simpleng pakikipag-usap ay magiging daan para magbago ang takbo ng kanyang buhay. Agad siyang nagtanong-tanong para magkaroon ng sapat na impormasyon tungkol sa programa. Sa tulong ng isang kaibigan, nalaman niya na pwede rin pala siyang mag-apply kahit jeepney driver lang. Ang balita ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Hindi na pangarap lang ang sariling bahay, kundi isang posibilidad na kaya niyang abutin. Mula noon, nagsimula siyang mag-ipon ng mas seryoso. Unti-unti niyang sineryoso ang paghuhulog. Kahit maliit ang kinikita, naglaan siya ng bahagi nito para sa pag-ibig. Tiniis niya ang bawat sentimo na ibinabawas niya sa kanyang araw-araw na budget, bawas sigarilyo, bawas inom, bawas sa mga hindi mahahalagang gastos, lahat para sa ipon. Ang bawat sakripisyo ay isang pamumuhunan para sa kanilang pangarap. Paglipas ng 2 taon, nakumpleto niya ang lahat ng requirements. Kahit kinakabahan, naglakas loob siyang mag-apply ng loan. Pinagmasdan niya ang mga papeles, ang bawat pirma ay tanda ng kanyang pagsisikap. Hindi siya sigurado sa resulta, ngunit ang mahalaga ay sinubukan niya. Ilang buwan din siyang naghintay at tila walang katapusan ang bawat araw. Sa tuwing wala siyang pasahero at mayroong sandali ng katahimikan, nagdarasal siya, humihiling siya na sana ay maging pabor sa kanila ang resulta. Ang paghihintay ay masakit, ngunit puno ito ng pag-asa. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga sa gilid ng daan, tumawag ang pag-ibig at dumating ang balita, "Approved!" Halos hindi makapaniwala si Juan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at tuwa. Agad siyang umuwi at niyakap ang kanyang asawa at mga anak. Sabay-sabay silang umiyak sa tuwa. Ang kanilang mga luha ay patunay ng tagumpay. Ang pangarap na matagal nang inaasam-asam ay sa wakas natupad. Ang bahay na nakuha nila ay maliit lang, isang two-bedroom unit, ngunit para sa kanila ito ay isang palasyo. Gawa ito sa semento at matibay. Hindi na kailangan nilang maglatag ng balde sa tuwing uulan. Sa bawat patak ng ulan, ang tanging maririnig na lang nila ay ang tunog ng kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga bata
ay masayang-masaya dahil mayroon na silang sariling kwarto, hindi na sila naiipit sa isang banig tuwing gabi. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng kasiyahan at pasasalamat. Ang simpleng pagbabago sa kanilang pamumuhay ay nagbigay ng malaking kaligayahan sa kanilang pamilya. Sa bawat pasada ni Juan, pakiramdam niya ay mas magaang. Ang kanyang puso ay puno ng kagaanan dahil alam niyang bawat biyahe may pinupuntahan ang hulog para sa kanilang bahay. Ang kanyang trabaho ay hindi na lang para kumita, kundi para pangalagaan ang kanilang pangarap na natupad. Tuwing weekend, magkasama silang pamilya na naglilinis at nag-aayos ng bahay. Ang simpleng gawaing ito para sa kanila ay parang piyesta. Ang kanilang tahanan ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal. Ang pag-aalaga sa bahay ay pag-aalaga na rin sa kanilang pamilya. Ang asawa niya, proud na proud sa kanya. Lagi nitong sinasabi, "Salamat Hon, tinupad mo ang pangarap natin." Ang mga kapitbahay ay humahanga rin dahil sa kabila ng hirap, hindi sumuko si Juan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Ngayon, proud siyang jeepney driver na may sariling tahanan para sa kanya. Ang bahay ay hindi lang lugar para matulog. Ito ay simbolo ng kanyang sipag at sakripisyo. Ang bawat pader, bawat sahig ay patunay ng kanyang pagpupursigi. Lagi niyang sinasabi sa mga anak, "Anak, tandaan niyo lahat ng ito galing sa pawis ng tatay niyo kaya magsikap din kayo." Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing aral sa kanyang mga anak na ang tagumpay ay bunga ng sipag at tiyaga. Ang simpleng susi ng bahay para kay Juan ay mas mahalaga pa kaysa kahit anong yaman. Ito ay susi sa isang magandang kinabukasan at patunay ng walang katapusang pagmamahal sa kanyang pamilya. At tuwing gabi habang nakahiga sa kama na pag-aari na nila, nakangiti siya kasi sa wakas natupad ang kanyang pangarap. Ang pangarap na masusuklian ng isang simpleng tahanan na puno ng pagmamahal. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like at i-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon. Maraming salamat sa pakikinig mga kababayan. Hanggang sa muli,